Magandang araw sa iyong lahat. Ako nga po pala si Lorraine Janica o Digamo. Hala! At ako naman si Trixie Loreto. Uy, ako naman si Gabi Pito. At ako si Jim Casim Desilio. At kami ang pangkat 8. At ngayon ay babahagi namin kung ano-ano ang mga dapat gawin kapag mayroong kalamidad. Ang kalamidad na aming napili ay ang lindol. Ngunit bago tayo magsimula, narito ang iilang mga salita na dapat nating tandaan. Una ay ang aftershock. Ito ay isa pang lindol na nangyayari pagkatapos ng unang lindol. Kadalasang mas mahina ang mga ito kaysa sa unang lindol. Pangalawa ay ang mga fault line. Ito ay ang mga bitak sa mga bato sa ibabaw ng lupa. Pangatlo ay ang seismograph. Ito ay isang makina na sinusukat ang lindol. Pang-apat at panghuli ay ang epicenter. Ito ay ang sentro ng lindol. Ang mga panginginig at pagyanig ay ipinapadala mula sa epicenter hanggang sa maraming direksyon. Ano nga ba ang lindol? Ang lindol ay ang biglaan, mabilis na pagyanig ng lupa. Sanhi ito ng pagkasira ng bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Ang mga karagdagang paglindol na kilala bilang mga aftershock ay maaaring mangyari ng ilang oras, araw o kahit na buwan pagkatapos ng lindol. Kadalasang mas mahina ang mga ito kaysa sa unang lindol. Ngunit gayunpaman, maaaring magdulot ang mga ito ng mas maraming pinsala sa mga estrukturang pinahina ng unang lindol. Maaari ding magdulot ng mga tsunami ang mga lindol. Ang tsunami ay ang serye ng mga alon na dulot ng malalaki at biglaang pagkagulo ng dagat. Ang mga impormasyon o detalyeng ito ay mula sa www.ready.gov.ph. Maaari mo itong basahin sa kanilang website. Paano nga ba tayo makakaligtas sa lindol? Narito ang iilang mga halimbawa kung ano ang mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Una, magkaroon ng diskusyon kasama ang pamilya kung ano ang gagawin at kung saan magkikita-kita sa panahon ng kalamidad. Ito ay matatawag na ang evacuation plan. Ikalawa, siguraduhin mayroong niyan ng first aid kit. Ang first aid kit ay may malaking tulong upang magkaroon ng paunang lunas ang mga tao kung mayroong mangyayari hindi nakakabuti. Ikatlo, dapat tayong mga mamamayan at mga tao ay magkaroon ng responsibilidad na gumawa ng isang emergency kit o family kit. Ito ay naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan katulad na lamang ng tubig, pagkain, flashlight, batteries, at iba pang pangangailangan na maaaring magamit natin sa panahon ng sakuna. Ika-4, maghanap ng matibay na bagay na maaari mong mapuntahan habang lumilindol. Siguraduhin lamang na ang bagay na ito ay hindi madaling masira at saka may matibay ito na pundasyon. Habang lumilindol, gawin ang duck cavern hold. Huwag magpanik dahil maaari ito ang maging rason kung bakit ikaw ay mapapahamak. Dahan-dahang pumunta sa lugar na ligtas ng may pag-iingat. Pagkatapos ng lindol, dahan-dahang lumabas at mag-obserba sa paligid. Ang pagpapanik ay isa sa mga rason kung bakit tayo nadidisgrasya, kaya huwag tayong magpanik kapag lumilindol. Teka lang, tama ba ang ginawa niya? Tama ba ang magpanik kapag lumilindol? Alam niyo ba na ang Pacific Ring of Fire ay ang zonang nakapalibot sa karagatang Pasipiko kung saan nangyayari ang humigit kumulang 90% ng mga lindol sa mundo? Ang Richter scale naman ay sinusukat ang lakas ng isang lindol. Ito ay mula sa 0.0 hanggang sa 10.0. Dagdag na impormasyon lamang, dapat tayong mga kabataan o kahit na ibang mamamayan na nakatira sa isang gusali ay dapat magkaroon ng earthquake drill. Dito natin malalaman kung ano nga ba ang mga dapat o hindi dapat gawin kapag lumilindol o kapag mayroong sakuna. At doon nagtatapos ang aming presentasyon. Muli kami ang pangkat 8 na nagsasabing iyon lamang po at maraming salamat. Bye!